Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2241 hanggang Kabanata 2250. Kabanata 2241. Inilahad ni Ice Blue Night King ang kanyang kamay at hinayla ang nagyayelong anyo ni Hansen sa kalangitan patungo sa kanya. Nang makita na malapit ng masipsip si Hansen sa mga kamay ni Ice Blue Night King, biglang gumalaw ang dating nagyayelong si Bauer. Paulit-ulit niyang pinukpok ang Blood Scorpion Jade Drum. Isang shockwave ang sumabog upang hampasin ang ulo ni Ice Blue Night King. Napakamalapit nila, at nakarelax ang depensa ni Ice Blue Night King. Hindi nagbago ang mukha ng Night King. Kumislap ang kanyang katawan ng asul at iniwasan ang mga sonic forces na sumalpok sa kanya. Nang makita ni Hansen na ang acoustic force ng Blood Scorpion Jade Drum ay hindi nakapagdulot ng pinsala, agad niyang iwinagayway ang kanyang mga pakpak para makatakas. Ginamit niya muna ang Jad Esken, pagkatapos ay ginamit ang Break Space Flash. Maaaring may ibang kapangyarihan na makasilo kay Hansen, ngunit sa kabutihang palad, sinubukan siyang silo ng Night King gamit ang lamig. Ang ganoong kapangyarihan ay walang tsansang pigilan si Hansen laban sa kanyang kalooban. Gumugol siya ng mahabang panahon sa pagsasanay ng Jad Esken malapit sa Jade Toad. Kahit ang mga Diyos na kapangyarihan ng lamig ay hindi man lang makasasakit kay Hansen. Si Ice Blue Night King ay may malakas na kapangyarihan ng lamig, ngunit hindi siya kapantay ng Jade Toad. Hindi niya kaya i-trap si Hansen sa kanyang nagyayelong hawak. Plano ni Hansen na makatakas mula sa Night King matapos siyang mapahilo ni Bauer, ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo ang sonic forces kapag ginamit sa napakalapit na distansya. Lubos na nagulat si Ice Blue Night King na isang Marquis ang nakapagpigil sa kanyang Ice Blue powers. Iyon ay lubos na hindi inaasahan. Patuloy na nagte-teleport si Hansen, ngunit ang Break Space Flash ay nagmula sa Dragon Wing Gene. Wala siyang kakayahan mismo, kaya may mga limitasyon sa kanyang paggamit ng kasanayan. Magpapakita siya sa isang lugar at pagkatapos ay magte-teleport muli. Kahit na ganoon, napakabilis niya. Ang mga ordinaryong dogs ay hindi makakasabay kay Hansen kung sila ay gumagalaw sa buong bilis, tiyak iyon. Ngunit laban sa isang taong tulad ni Ice Blue Night King, ang bilis na iyon ay hindi sapat upang mapanatili ang isang kalamangan. Ngumiti si Ice Blue Night King. Ikaw nga talaga ang estudyante ni Knife. Makatakas ka sa aking Ice Blue power. Sa ganoong kaso, subukang pigilan ang aking Deep Blue Abyss. Pagkatapos noon, gumalaw si Ice Blue Night King. Ang mga kulay ng Ice Blue ay biglang lumalim sa isang Navy Blue. Para bang isang demonyo na maaaring lumunok sa mundo ang paparating na ngayon kay Hansen. Patuloy na nagte-teleport si Hansen sa paligid, ngunit hindi pa rin niya maiiwasan ang mabilis na papalapit na navy blue na kulay. Habang tumataas siya sa ere, ang kapangyarihan ay nagtenden sa isang navy blue crystal sa paligid niya. Dahan-dahang lumapit si Ice Blue Night King sa nagyayelong si Hansen. Para kay Knife, hindi kita papatayin. Ngunit kailangan mong ibigay ang bagay. Kung ibabalik mo ito, magkukunwari akong walang nangyari. At ang gantimpala na dapat ay sa iyo ay mananatili pa rin sa iyo. Lumapit si Ice Blue Night King na sapat na upang mahawakan ang asul na kristal. Ngunit nang iunat niya ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nagbago. Isang Jade Power ang kumakalat sa loob ng asul na kristal, at ang kristal mismo ay nagsisimulang pumutok. Nagulat si Ice Blue Night King. Ang kanyang asul na kapangyarihan ay hindi lamang mga kapangyarihan ng lamig, mayroon din itong mga epekto ng pagsesil. Ngunit mukhang kahit ang mga kapangyarihang iyon ay hindi kayang i-trap si Hansen. Ang katawan ni Hansen ay nagpapatakbo ng Jad Esken sa buong lakas. Ang kanyang Jad Esken ay malapit ng maging duke, at sa ilalim ng presyon ng Deep Blue Power, sa wakas ay nakamit nito ang pagbabago na kailangan nito. Ang kapangyarihan ng Jad Esken ay kumalat sa buong katawan ni Hansen. Ang kanyang laman ay pula dahil sa Blood Pulse Sutra, ngunit bigla itong nagbago upang maging hitsura ng yelong karagatan. Ang buong katawan ni Hansen ay tila gawa sa kristal. Napakadalisay at elegante nito, hindi siya mukhang tao. Ang angelic power na natanggap niya mula kay Little Angel ay nagbigay kay Hansen ng isang dalisay na enerhiya. Nagbago ito kasama ang pagbabago ni Hansen at inilipat sa Jad Esken energy. Itinulak nito ang katawan ni Hansen upang maging duke.
Ang mga Marquesas ay maaaring magkaroon ng mga kasanayan para sa elementong nauugnay sa kanila. Kapag naging Dox na sila, ang mga kasanayang iyon ay magbabago. Ang mga Dox ay mas lubusang nagsasama sa kanilang elemento na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ito ng mas lubusan. Ang dalisay na elementong iyon ay dumampi sa gilid ng tuntunin. Hindi ito tulad ng kapangyarihan ng isang hari na maaaring gamitin upang direktang makaapekto sa isang kaaway nang hindi inaaktibo ang isang kasanayan. Gayunpaman, nagbigay ito ng isang magandang pagtaas ng kapangyarihan. Hindi alam ni Hansen kung anong elemento ang kinabibilangan ng Jadescan. Maaaring mayroon itong ilang mga nagyayelong kapangyarihan, ngunit hindi ito ganap na nakagapos sa yelo. Boom! Sa paglaban sa mga kapangyarihan ng pagsesil na inilagay sa kanya, gumalaw si Hansen. Ang asul na kristal na nakakulong sa kanya ay pumutok. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at nag-teleport muli. Sa pagkakataong ito, mas mabilis siya. Natigilan si Ice Blue Night King. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagpadala ng higit pa sa Deep Blue Power kay Hansen. Sinubukan ng Night King na lunurin si Hansen dito habang sinusubukan nitong tumakas. Sa susunod na segundo, si Hansen ay sumugod palabas ng asul. Madali niyang tinanggal ang mga kapangyarihan ng pagsesil. Ang Deep Blue Power ni Ice Blue Night King ay hindi siya kayang isil. Mukhang ang kanyang mga elemental na asosasyon ay malakas, at mayroon siyang mataas na paglaban sa mga kapangyarihan ng pagsesil. Ang titig ni Edward ay nakakagambala sa intensidad. Nang matrap si Hansen ng Deep Blue Power, plano ni Edward na tulungan si Hansen na makatakas. Ngunit nagawa ni Hansen na makalabas ng mag-isa bago pa kumilos si Edward. Nasira ni Hansen ang Deep Blue Power ni Ice Blue Night King gamit ang kanyang sariling lakas. 2 beses na sumalakay si Ice Blue Night King, at gayunpaman, hindi pa rin niya napigilan si Hansen. Hindi katakatakan na nabigo si Night River King na patayin ang baliw na ito. Tama ka, nakakatakot siyang lalaki. Mukhang nabalisa ang Ice Blue Knight. Ipinagpatuloy ng Night King ang kanyang pag-atake, ngunit patuloy na nakalulusot si Hansen mula sa ilalim ng Deep Blue Abyss. Ang mga kapangyarihan ng Deep Blue ay hindi siya mapigilan. Pakiramdam ni Hansen na parang ang kanyang katawan ay na-crystal. Hindi siya makakapaglabas ng anumang enerhiya, ngunit ang mga kapangyarihan na ipinupukol sa kanya ay hindi rin kayang tumago sa kanyang katawan. Napakapanibago ng pakiramdam, at ipinaalala nito sa kanya ang isang panahon bago niya simulan ang pagsasanay ng Geno Arts. Magagamit lamang niya ang kanyang sariling pisikal na lakas, at hindi niya mailabas ang enerhiya. Ngunit ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa dati, tiyak iyon. Nagbigay ito sa kanya ng ilusyon na kaya niyang sirain ang lahat sa harap niya gamit ang kanyang hilaw na lakas. Si Ice Blue Night King, na pinapanood si Hansen na madaling nakalulusot mula sa ilalim ng Deep Blue Abyss, ay nakaramdam ng kawalan ng lakas at pagkabigo. Sumulong siya upang mahabol si Hansen, nagtitipon ng isang nakakatakot na kapangyarihan habang siya ay naglalakad. Hindi lamang ito isang nagyayelong kapangyarihan ng pagsesil. Ang isang ito ay may malaking lakas na mapanira. Seryoso ang itsura ni Ice Blue Night King, at nakita ni Hansen sa kanyang mga mata na sumuko na siya sa pag-asang isil lamang siya. Dong! Ang kapangyarihan ni Ice Blue Night King ay bumagsak kay Hansen, ngunit isang multo na kalasag ang biglang lumitaw upang harangan ang kanyang pag-atake. Ito ang tanging hindi nasirang Demon Bog King ni Hansen na si Baisema, ang kinuha niya kay Hanyan. Kabanata 2242. Gamit ang proteksyon ng Demon Bog King Baisema, mabilis na nakatakas si Hansen sa isang hindi pa natutuklasang lugar ng Planet Ice Blue. Nag-teleport si Ice Blue Night King pagkatapos ni Hansen na may kamao na puno ng kapangyarihan, at itinulak niya ito laban sa Demon Bog King Baisema. Nanginginig ang Baisema, ngunit hindi ito nagpakita ng senyales ng pagkaputol. Ang kalasag ay kayang harangan ang mga pag-atake ni Ice Blue Night King. Napakagaling nga nito, ngunit hindi ito magtatagal magpakailanman. Dapat tayong maghanda na magpakita sa lalong madaling panahon, sabi ni Edward. Palihim siyang lumabas sa base at sumunod kay Hansen. Wala nang dapat katakutin si Edward. Sumuwi si Ice Blue Night King sa mga utos nang atakihin niya si Hansen, at teknikal na wala namang kinalaman si Edward dito. Tutulungan niya lamang ang Night King na mahuli si Hansen at titiyakin ang kanyang kaligtasan. Habang pinupukpok ni Ice Blue Night King ang Demon Bog King Baisema, narinig ni Hansen ang pag-ungol ng kalasag na parang ito ay masisira. Parang baso na napipilitin sa punto ng pagkasira. Sumimangot siya. Mukhang kayang harangan ng Demon Bog King Baisema ang mga pag-atake ng kalahating Diyos, ngunit hindi magpakailanman. Nakakahiya na ang ibang mga Demon Bog King Baisema ay kasalukuyang nasira.
Kung mayroon ako noon, ang Tricolored Demon Bog King Baisema ay tiyak na kayang harangan ang mga pag-atake ni Ice Blue Night King. Patuloy na lumipad si Hansen, sinusubukang mag-isip ng paraan kung paano niya matatanggal ang kanyang humahabol. Alam niya na ang simpleng bilis ay hindi makakatulong sa kanya sa mahabang panahon. Kailangan niyang humanap ng paraan para makatakas bago masira ang Baisema. Kung makatakas ako sa paningin ni Ice Blue Night King at may tago ang aking presensya, magagamit ko si Little Invisible para makatakas sa natitirang bahagi ng daan. Ngunit ngayon, napakahirap gawin iyon, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Lumipad si Hansen sa itaas ng isang kalapit na bundok. Saan man sila pumunta, ang mga nilalang ay tumakas. Ang mga kalangitan ay puno ng mga Xenogeneics na nagmamadaling tumakas sa takot at ikinagulat iyon ni Hansen. Ang nakahihigit na bilis ni Ice Blue Night King ay nagpapahintulot sa kanya na mabilis na maabutin. May ilang ideya si Hansen kung ano ang magagawa niya, ngunit hindi siya makasumpong ng magandang pagkakataon upang magawa ang alinman sa mga iyon. Ang Baisema ay nakaranas ng mas marami pang pinsala at mukhang masisira na ito. Si Ice Blue Night King ay sumuntok ng may tumitinding lakas, ngunit bigla, isang dagendong ang umalangaw-ngaw mula sa bundok sa ilalim nila. Boom! Isang puting liwanag ang sumabog mula sa kalaliman ng mga bundok. Ang target nito ay si Ice Blue Night King. Lumingon si Ice Blue Night King para harangan ang papasok na liwanag, at may isang nakasisilaw na pagbanggaan ng asul at puting mga ilaw sa kalangitan. Ang puwersa nito ay nagwakas sa pagsira sa lahat ng nasa paligid nila. Bahagi ng backlash ang tumama sa bundok, at pagkatapos, isang higanteng hayop na may halos 100 metro ang haba ang lumitaw. Nagpadala ito ng higit pa sa puting kapangyarihan patungo kay Ice Blue Night King. Kahit ang Diyos ay tumutulong sa akin. Ngumiti si Hansen at nagmamadaling tumakbo papasok sa mga bundok. Pinanatili ng hayop na abala si Ice Blue Night King, hindi sinasadyang pinipigilan siyang sundan si Hansen. Patuloy na sumuntok ang Night King ng may lalong tumitinding kapangyarihan, na parang ito lamang ang makakapigil sa pagkawasak ng mundo. Ang buong hanay ng mga bundok ay nayanig habang ang mga tuktok ng bundok at mga taluktok ay nahulog mula sa kanilang mga kinatatayuan. Ang mga lupa ay nabasag habang ang mga nilalang ay tumakas. Nagmadali si Hansen papasok sa isang bundok at itinapon si Bauer sa Destiny's Tower. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at ginawang stone cow ang kanyang sarili. Kumakalabog siyang patungo sa isang kalapit na grupo ng mga Xenogeneics. Si Hansen ay nakikisalamuha sa pagtakbo ng mga Xenogeneics nang bigla siyang makakita ng aninong umiikot sa bundok. Si Inspector Edward iyon. Ang mga mata ni Edward ay naglibot sa lupa. Mukhang hinahanap din niya si Hansen. Hindi tumingin si Hansen kay Edward, umaasang hindi makikita ng lalaki ang kanyang pagkukunwari. Sinundan niya ang mga Xenogeneics palalim sa mga bundok. Kakaiba, saan siya nagpunta? Sumimangot si Edward. Nakita niya si Hansen na lumapag sa lugar na iyon, ngunit ang hinahanap ni Edward ay nawala na sa manipis na hangin. Marahil ay nagtago siya. Kahit na ginawa niya iyon, hindi pa rin siya makatatakas sa aking paningin. Ang bundok ay hindi gaanong nasira, at walang mga lihim na daanan ng pagtakas. Ang tanging pagpipilian niya ay ang maglakad palabas. Kaya, ang mga bagay na kasalukuyang umaalis, ang berdeng mga mata ni Edward ay tumingin sa lahat ng panig. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmadali siya patungo sa grupo ng mga tumatakas na Xenogeneics. Mukhang masaya si Edward. Nagningning ang kanyang mga mata, at nagsalita siya sa kanyang sarili, isang makapangyarihang tao. Kaya pa niyang mag-shapeshift. Kung siya ay kalahating Diyos din, sa tingin ko ay hindi ko siya matatalo. Walang pag-aalinlangan, nagmadali si Edward pagkatapos ng mga Xenogeneics na tumatakas sa lugar. Lumulutang siya mismo sa itaas nila. Tumingin siya sa 1,000 Xenogeneics, at ang mga iris ng kanyang mga mata ay naging kristal habang sinusuri niya ang mga ito. Tiningnan ni Edward at gumawa ng mental note sa bawat hayop na naroon. Sa 1 segundo lamang, napansin niya ang problema. Ang stone cow na iyon ay nawala. Ngunit hindi na sinundan ni Edward ang grupo ng mga Xenogeneics. Sa halip, tumingin siya pabalik sa daan na pinanggalingan niya. Kuwit. Nang makatakas si Hansen sa paningin ni Edward, ginamit niya si Little Invisible para umalis sa grupo ng mga Xenogeneics. Hindi siya masyadong lumayo. Umiikot siya at bumalik sa lugar kung saan naglalaban sina Ice Blue Night King at ang Higanti. Walang pag-aalinlangan, nagtungo si Hansen ng diretso sa malalim na butas kung saan lumitaw ang hayop. Hindi naniniwala si Hansen na ang interbensyon ng halimaw ay talagang nagkataon, ngunit ngayon, naghahanap siya ng paraan para makatakas. Mayroong isang malakas na Xenogeneic na humarang kay Ice Blue Night King, at gagamitin niya ang bentahe noon.
Mukhang ang labanan nina Hansen at Ice Blue Night King ay nag-istorbo sa hayop, ngunit sa halip na habulin silang dalawa, nagpasyang baliwalain ng halimaw si Hansen at diretsong pumunta kay Ice Blue Night King. Mukhang kakaiba iyon kay Hansen. Tumakbo siya sa bangin kung saan ito lumitaw para silipin ang paligid at agad niyang napansin na ang yungib ay hindi tahanan ng hayop. Mukhang magkapareho, ngunit sa ilalim ng kaliwanagan na ibinigay sa kanya ng Damshan Aura, nakita ni Hansen ang mga molecular traces ng hayop. Kamakailan lamang ito napunta sa yungib, at maikling panahon lamang ito doon. Hindi ito maaaring naroon ng higit sa 2 araw. Ang yungib ay mayroong isang makapangyarihang xenogeneic nest, ngunit ang mga molecular traces ng orihinal na mga naninirahan sa yungib ay naiiba. Hindi ito kabilang sa hayop na nagligtas sa kanya. Mukhang handang tulungan ako ni Edward na makatakas kay Ice Blue Night King. Tumakbo si Hansen ng mas malalim sa pugad ng walang pag-aalinlangan. Tiyak si Hansen na ang lahat ng mga nilalang na dapat ay naninirahan doon ay patay na ngayon. Ang hayop ay dapat mayroong ilang uri ng relasyon kay Edward. Ngunit kung si Edward ang nagpadala ng nilalang, ang pagpasok ni Hansen sa lungga ng mapanganib na hayop ay dapat ang huling bagay na aasahan niya. Ang isipan ni Edward ay nakakatakot. Darating siya rito sa lalong madaling panahon. Kailangan kong umalis dito ng mabilis, naisip ni Hansen sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang pugad. Pagkatapos pumasok sa higanteng pugad, nakakita si Hansen ng ilang malalaking buto na nakakalat sa yungib. Karamihan sa mga tao ay iisipin na ang mga buto na iyon ay mga labi ng biktima ng hayop, ngunit nasabi ni Hansen ang kanilang tunay na pinagmulan mula sa mga molecular traces. Ang mga buto ay kabilang sa mga xenogeneics na orihinal na naninirahan doon. Hindi ko alam kung ang pugad na ito ay may isa pang labasan. Kinumpirma ni Hansen na walang ibang xenogeneics na naroroon, pagkatapos ay nagpasyang mag-explore ng kaunti pa sa pugad. Kabanata 2243. Tiningnan ni Hansen ang paligid ng yungib, ngunit hindi niya mahanap ang isa pang labasan. Hindi naman siya masyadong nagmamadali. Pinalaya niya si Little Star mula sa Destiny's Tower. Little Star, tingnan natin kung ano ang kaya mo rito. Tumalon si Hansen sa ibabaw ni Little Star. O Akini, sigaw ni Little Star. Ang liwanag ng bituin ay nagsimulang lumiwanag ng mahina mula sa anyo nito habang ang katawan nito, at ni Hansen, ay nagsimulang maging transparent. Pagkatapos, tumakbo ito papasok sa bato. 10 minuto pa lamang ang nakalipas nang mawala si Little Star nang lumitaw si Edward sa bibig ng yungib. Pagkatapos niyang pumasok, tumingin-tingin siya sa paligid. Wala rito. Sumimangot si Edward. May tiwala siya sa lohikal na proseso na nagdala sa kanya roon. Nagulat siya nang wala si Hansen. Ang lalaking ito ay napakahirap pakisamahan. Ang bawat nilalang ay nag-iiwan ng mga bakas ng kanilang presensya, kahit na ito ay 2 molecules lamang. Wala siyang iniwan, gayunpaman. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Sumimangot si Edward habang patuloy na sumusuri sa paligid. Bagamat hindi niya nahanap si Hansen, sigurado si Edward na ang kanyang hinahanap ay pumasok na sa yungib na ito. Ang aking lead ay nauwi sa isang dead end dito. Mukhang kailangan ko siyang hanapin sa ibang paraan, pansin ni Edward sa kanyang sarili, na tumitingin sa paligid ng pugad. Tumingin siya sa isa sa mga dingding at pagkatapos ay umalis. Sa tulong ni Little Star, direktang naglakbay si Hansen sa pamamagitan ng bato. Magkasama, dapat silang nakapunta ng hindi bababa sa ilang daang milya bago makarating sa isa pang yungib sa ilalim ng lupa. Pinahinga ni Hansen si Little Star ng kaunti habang siya ay tumingin-tingin sa paligid ng yungib. Sa tingin ko hindi ako mahahanap ni Edward sa lalong madaling panahon, ngunit kahit na, hindi pa ako maaaring lumabas. Kailangan kong malaman kung ano ang espesyal sa batong plato na iyon. Tumingin-tingin si Hansen sa paligid. Ang yungib na kanilang natagpuan ay isang bahagi ng isang komplikadong subterranean complex. Ang lugar na iyon ay walang xenogeneics, kaya nanatili si Hansen upang magpahinga ng ilang sandali. Habang nakasandal siya sa isang komportableng outcropping ng bato, naisip niya kung paano niya magpapatuloy. Ang batong plato ay tila isang bagay na may napakalaking halaga, at kakaunti lamang ang nakakaalam kung anong kapangyarihan ang taglay nito. Ang ilan sa mga upper echelon ng Extreme King ay maaaring nakakaalam, ngunit kahit man lang, si Haring Bai ay tila hindi nakakaalam nito. Kung alam niya, hindi sana sinugal ni Ice Blue Night King ang pagsuwi sa kanyang mga utos. Ang pagpapadala sa akin pabalik sa Extreme King ay nangangahulugang pagbibigay ng batong plato kay Haring Bai. Malalim ang iniisip ni Hansen nang bigla siyang makarinig ng isang tunog na nagmumula sa mas malalim na bahagi ng yungib na bato. Parang may gumagapang sa paligid.
Sinilip ni Hansen ang yungib gamit ang kanyang aktibong Dangshan Aura. Nakita niya na ang isang life force ay papalapit sa kanyang posisyon. Ang life force ay hindi mukhang malakas, gayunpaman, at iyon ay nakatulong upang mapakalma ang mga nerbiyos ni Hansen. Ang ingay ay papalapit, at ilang minuto ang lumipas, nakita ni Hansen ang isang kakaibang Xenogenic na lumitaw sa yungib. Isang katawan na natatakpan ng makinis na itim na balahibo ang lumitaw. Mukhang nakakagulat na makinis, at ang balahibo nito ay kumikinang. Humigit kumulang sa laki ng isang pusa, at ang mga mata nito ay napakalaki, tulad ng mga makintab na piraso ng itim na alahas. Mukhang isang magnanakaw na malalaki ang mata. Tumingin si Hansen sa Xenogenic, at tumingin din pabalik sa kanya ang Xenogenic. Pareho silang nagtitigan sa isa't isa ng ilang sandali. Pagkatapos, hindi na lamang siya pinansin ng Xenogenic. Lumingon ito upang maglakad sa isa pang landas ng bato. Kumikot ang puwet nito habang naglalakad, iwinawagayway ang buntot nito sa isang mabagal na ritmo. Tinaasan ni Hansen ang kanyang kilay dahil ang buntot ng nilalang ay tila may hawak na isang bagay na mukhang pulse Ares. Kakaiba ang makita ang piraso ng platinum na nakakabit sa buntot ng nilalang sa halip na hawak sa mga kuko ng nilalang. Mukhang sinadya itong inilagay doon, gayunpaman. Ginamit ni Hansen ang kanyang purple eye butterfly upang mas malapitan itong tingnan, at napansin niya na mayroong ilang mga salita na nakasulat sa bagay. Sacred General Ghostbone. Nanlaki ang mga mata ni Hansen, at nagpasya siyang sundan ang maliit na nilalang na iyon. Ang bagay na iyon ba ay may kaugnayan sa General Ghostbone, sakaling mangyari? Hindi ito mukhang halos sapat na malakas. Sa pinakamarami, ang bagay na iyon ay hindi hihigit sa isang Viscount. Kung gusto ng General Ghostbone ng isang alagang hayop, duda ako na pipili siya ng isang bagay na napakahina. Hindi nagmadali si Hansen na patumbahin ang maliit na hayop kaya sinundan niya lang ito. Ang maliit na hayop ay hindi nagpakita ng senyales na natatakot ito sa kanya. Walang tigil, paikot-ikot itong naglakad sa isang serye ng mga yungib. Hindi ito nagmamadali, at ang bilis nito ay medyo tamad. Mitiig ang sinundan ni Hansen ito pababa sa mga tunnel. At sa buong oras, maraming iniisip siya. Ang sinaunang lungsod na iyon ay tinawag na Ghostbone Town, ngunit ang estatwa ng Ghostbone doon ay parang isang gwardya lamang para sa gate. Sa loob ng bulwagan ng palasyo, mayroong isang estatwa ng Human King na iyon. Ang tuktok ng Human King statue ang nagsisilbing pedestal ng batong plato. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Pagkatapos maglakbay ng halos isang oras ang hayop, nakarating ito sa isang nakatagong ilog. Yumuko ito sa tiyan nito upang makainom ng tubig. Ang lalaking ito ay naglakad ng napakalayo. Tiyak na hindi siya pumunta ng napakalayo para lang uminom ng tubig, naisip ni Hansen na may pag-aalala. Sa huli, tila nakainom na ang hayop. Walang babala, tumalon ito sa madilim na ilog. Humiga ito sa likod nito sa tubig na parang otter, lumulutang pababa kasama ang agos. Inilagay ni Hansen si Little Star at sumunod dito. Ngunit hindi nagtagal, ang underground river ay lumubog sa lupa. Lumubog din dito ang nilalang. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at tumalon sa tubig. Ginamit niya ang kanyang purple eye butterfly habang sinusundan niya ang nilalang. Ang underground water ay mabilis ang agos, at swerte na hindi nakaranas si Hansen ng anumang water element Xenogenics. Sinundan niya ito ng ilang daang milya, ngunit tila walang katapusan. Pagkatapos ng isang napakatagal na oras sa tubig, ang lumulutang na hayop ay biglang lumangoy patungo sa isang dingding. Tumingin si Hansen dito, at doon, nakakita siya ng isang maliit na tunnel na papunta sa dingding na bato. Ang butas ay nasa laki ng isang pakwan, at ang nilalang ay nagsiksik papasok ng walang gaanong problema. Masyadong malaki si Hansen, kaya hindi niya ito masundan. Tinawag niya si Little Star para dalhin siya sa loob. Hindi nagtagal, natuklasan ni Hansen na ang butas ay hindi natural na nabuo. Ito ay isang metal pipe pala. Bakit mayroong isang gawang taong metal pipe dito? Nagulat si Hansen. Ang maliit na hayop ay lumutang pababa sa metal pipe, at hinabol ito ni Hansen sa ibabaw ni Little Star. Naglakbay sila ng ilang milya bago lumiwanag ang tunnel at lumitaw si Little Star mula sa dingding. Habang tumitingin siya sa paligid, natagpuan ni Hansen ang kanyang sarili na nakanganga sa sorpresa. Ang lugar na iyon ay isang underground palace. Ang metal pipe na sinundan niya ay nagdala sa kanya sa pamamagitan ng bibig ng isang higanting estatwa ng isda. Ang tubig ay patuloy na umaagos mula sa tubo na lumilikha ng isang maliit na talon pababa sa isang pool. Ang pool ay gawa sa jade-like na bato. Ang tubig ay napakalinaw, at nakikita ni Hansen ang lahat ng paraan hanggang sa ilalim. Ngunit nang tumingin ng mas malapitan si Hansen, nanigas siya.
Sa loob ng pool, may isang itim at puting mata na nakatitig pabalik sa kanya. Tinitigan ni Hansen ang matigas na titig na iyon, at ang kanyang hininga ay natigil sa kanyang dibdib. Kabanata 2244. Sa pagsilip sa pool na tila yari sa puting jade, makikita mo ang isang babae na nakasuot ng pinagtagpi-tagping damit. Ang puting sinulid ng kanyang mga sinulid sa tubig ay mukhang transparent, at halos makita mo ang bawat aspeto ng kanyang katawan. Nakakita na si Hansen ng maraming magagandang babae sa kanyang panahon, ngunit kakaunti lamang ang nakakaakit sa kanya. Ang babaeng ito, gayunpaman, ay napakaganda. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganito. Ang sino mang lalaking makakita sa babaeng iyon ay wala nang ibang gugustuhin kundi ang makipagtalik sa kanya. Ang maliit na nilalang na sinusundan niya ay lumangoy patungo sa babae. Pagkatapos, hinawakan siya ng babae at hinimas. Mukhang nasisiyahan ito, ngunit iyon lang ang nagpaparamdam sa mga tagapanood na gustong sipin palayo ang hayop para sila naman ang mahaplusan ng kanyang mga suso. Halika, sabi ng malinaw na mga mata ng babae. Wala siyang sinabi, ngunit isang senyales at paanyaya ay tiyak na ibinigay. Tumalo ng puso ni Hansen. Nanigas siya sa kalangitan at kinakabahang tumingin sa kanya. Hindi ko sinasadyang makapasok sa lugar na ito. Pakipatawad ang aking pagpasok. Aalis na ako ngayon, sabi ni Hansen, at sinimulang umalis kasama si Little Star. Ngunit dahil nandito ka na, bakit ka nagmamadaling umalis? Sa wakas ay nagsalita ang babae. Ang kanyang boses ay napaka-seductive, at ang pagkarinig sa kanyang pagsasalita ay nagparamdam kay Hansen na nanginginig ang buong katawan. Hindi naglakas loob manatili si Hansen, gayunpaman. Sumakay siya sa ibabaw ni Little Star at naghanda ng tumakbo. Inaaktibo ni Little Star ang Starseed Travel para dumaan sa mga dingding, ngunit pagkatapos, nakarinig si Hansen ng isang pagsakit nang magsimulang tumakbo sila. Nabangga si Little Star sa isang pader at gayon din si Hansen. Nagresulta ito sa pagdurugo ng ilong ni Hansen. Hindi rin masyadong maganda ang pakiramdam ni Little Star pagkatapos noon. Ginamit nito ang mga kuko nito upang hawakan ang ilong nito, habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa mga mata nito. Tumawa ang babae at sinabi, "Saan mo sa tingin ang lugar na ito? Sa tingin mo ba ito ay isang lugar na maaari mong malayang puntahan at umalis? Hindi kita na-offend, kaya bakit hindi ka gaanong magiging madali sa akin?" Tinitigan siya ni Hansen at sumimangot. Malamig na tumawa ang babae, "Kailan ba ako hindi naging madali sa iyo? Umalis kung gusto mo, dahil hindi kita pipigilan. Kung hindi mo ako pipigilan, patayin mo ang mga hangganan ng mga dingding na ito." Sumimangot si Hansen. Tumawa ng husto ang babae, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga suso sa tubig ay nagparamdam sa mga puso ng mga tao na tumalon at tumitig ng husto. "May nakakatawa ba akong sinabi?" Malamig na sabi ni Hansen. "Kung kaya kong sirain ang mga hangganan, bakit ako nandito pa rin?" Pagkatapos noon, naglakad palabas ng pool ang babae. Nagulat si Hansen. Nakita niya na ang leeg, palso, at bukong-bukong ng babae ay nakakadena ng mga cade ng metal. Sa dulo ng kadena ay isang kandado na kasing liit ng buhok. Ang kandado ay umabot hanggang sa ilalim ng pool. Mayroong ilang mga butas, at ang bawat kadena ay dumadaan sa bawat isa. Saan sila pupunta, walang makahahanap. Lumakad palayo sa pool ang babae at humiga sa isang jade bed. Hawak niya ang kanyang leeg at nakakagulat na tumingin kay Hansen. "Nang pumasok ka, ginawa ko ang aking makakaya para masira ang mga kandado. Hindi ka sana makapasok kung hindi ko ginawa iyon. Sa ganoong kaso, tulungan mo ulit kami sa pamamagitan ng pagpapaalis sa amin." Mukhang nalulungkot si Hansen. Naisip ni Hansen na sinadya ng babae na palayain ang nilalang na iyon sa isang sinadyang pagtatangka upang akitin sila sa kanya. Ngunit sa pagtingin sa kanyang mukha, hindi mukhang nakikipagsabuatan siya kay Edward. Ngunit iyon lang ang nagparamdam sa kanyang pagkatao na mas misteryoso pa. "Hindi. Matagal na akong walang nakikitang ibang tao. Bihira ang magkaroon ng bisita rito, kaya hindi kita mapapalayo ng ganoon kadali." Ngumiti ang babae habang tinitingnan siya. "Ginamit ko ang lahat ng aking kapangyarihan para buksan lamang ang mga hangganan. Ngayon ay wala na akong lakas para gawin ulit iyon kahit na gusto kitang tulungan. Kaya, manatili ka na lang dito sa akin." Nakita ni Hansen na ang babae ay may makapal na puting buntot. Nagpaisip ito sa kanya at pagkatapos ay nagtanong, "Ikaw ay isang shape-shifting fox?" Ngumiti ang babae. "Maaari mo akong tawaging Fox Queen." "Ano?" Hindi naintindihan ni Hansen ang sinabi ng babae. "Fox Fox, Queen Queen.
Hinimas ni Fox Queen ang nilalang sa kanyang mga bisig habang nagsasalita siya. Reyna ng aling hari ka. Nagbago ang mukha ni Hansen. Kung huhukom sa mga lahi na nagnanais na mamuhay ng mag-isa, ang Extreme King ang dapat na pinakasikat. Ngumiti si Fox Queen. Ako ang Reyna na kabilang kay Ghostbone King. Isa sa 10 general ng Sacred. General Ghostbone. Naisip ni Hansen, at alam na niya kung sino ang tinutukoy niya. Tinawag ng lahat si General Ghostbone at ang iba pa na ang nangungunang 10 general. Ang pangalan nito ay General Ghostbone. Hindi nahulaan ni Hansen na ang kanyang pangalan ay talagang Ghostbone King. Nalaman ito ni Hansen mula sa sinabi niya. Maganda, pamilyar ka sa aking asawa. Ngumiti si Fox Queen at tumingin kay Hansen habang tinatanong niya. Hindi, alam ko lang ang kanyang pangalan. Kung ikaw ang kanyang asawa, bakit ka nakakulong dito? Hindi ba sinubukan ni General Ghostbone na iligtas ka? Tumingin si Hansen sa palasyo habang tinatanong niya. Hindi niya alam kung buhay pa si General Ghostbone o hindi, ngunit kung ang kanyang asawa ay buhay pa, mayroong lahat ng posibilidad na si General Ghostbone ay hindi patay tulad ng inaakala. Kinulong niya ako rito. Bakit siya pupunta at ililigtas ako? Tumawa si Fox Queen. Para bang sinasabi niyang wala itong kinalaman sa kanya. Hindi ka ba ang kanyang asawa? Bakit kanya kinulong dito? Tumingin si Hansen kay Fox Queen na may pagkagulat at hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ito. Dahil natatakot siya sa akin. Sumangkit ang mga mata ni Fox Queen. Natatakot siya sa iyo. Sinuri siya ni Hansen. Mahirap isipin na ang babaeng ito ay maaaring mas malakas kaysa kay Ghostbone General. Oo, natatakot siya sa akin at iyon ang dahilan kung bakit niya ako kinulong dito. Hindi rin niya hahayaang may pumunta at bumisita sa akin. Ngumiti si Fox Queen, at pagkatapos ay sinabi niya, alam mong isa akong shape-shifting fox, tama. At alam mong kaya kung maging anumang nilalang na gusto ko. Kaya kung maging anumang magandang babae ng anumang lahi. Kaya, posible para sa akin na akitin ang sino mang lalaking makakita sa akin. Kung ikaw ang aking asawa, matatakot ka ba? Oo, matatakot ako. Ngumiti si Hansen. Haha, kahit papaano ay matapat ka. Tumingin si Fox Queen kay Hansen. Isa ka ba sa mga crystallizers o isa sa Extreme King? Isa ako sa mga crystallizers. Talaga bang sa tingin mo ay kamukha ko ang Extreme King? Mukhang nagulat si Hansen. Ang aking lahi ay napakahusay sa gene shaping. Masasabi ko na ang iyong katawan ay may ilang Extreme King genes dito. Marahil ay nagkakamali ako, ngunit ang Extreme King ay hindi dapat makipagtalik sa mga mas mababang lahi tulad ng mga crystallizers, sabi ni Fox Queen pagkatapos mag-isip. Ang sinabi ni Fox Queen ay nagparamdam kay Hansen na naninigas. Ang mga tao ay isang hybrid ng mga crystallizers at isa pang lahi. Kasama ba ang Extreme King sa equation na iyon? Mukhang posible iyon. Ang istruktura ng isang Extreme King ay napakamukha ng isang tao. Dahil hindi ka makalabas, gusto mo bang makakita ng isang nakakatuwang bagay? Bigla ang komendat si Fox Queen kay Hansen. Kabanata 2245. Anong masayang bagay ang tinutukoy mo? Nag-aalalang tanong ni Hansen kay Fox Queen. Napakaginaw dito, wala kundi mga pader na bato at nagyayelong tubig. Ilang anyo ng libangan ang sa tingin mo ay makukuha rito. Siyempre, dapat mong malaman kung ano ang tinutukoy ko. Ang mga mata ni Fox Queen ay nagliyab habang ang kanyang boses ay hangina. Malaswang din ilaan niya ang kanyang pulang labi, pagkatapos ay inilipat ang isang kamay sa kanyang puting damit. Ang isa pang kamay ay nagsimulang dumampi sa kanyang mga suso. Ang mga mata ni Hansen ay hindi mapigil ang sumunod sa kanyang mga kamay. Bumulong siya sa kanyang puso, ang pagiging manyak ay masama. Wala itong ibig sabihin. Sa huli, mga kalansay lang tayo. Bagamat napaka-seductive ng tunog ni Fox Queen, nagduda si Hansen na ang kanyang mga intensyon ay kasing simple ng kanyang pagkukunwari. Dapat siyang isang king class elite kahit man lang. Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi naniniwala si Hansen na aakitin niya siya doon para lamang sa kaunting yakapan. Siya ay isang king class elite kaya maaari niyang planuhin ang anumang bagay. Siya ang asawa ni General Ghostbone at hindi alam ni Hansen kung patay na o buhay pa ang lalaki. Kung buhay pa siya, at nahuli niya ang kanyang asawa na may pakikipagtalik kay Hansen, magiging napakasama ng mga mangyayari kay Hansen. Komendat si Fox Queen kay Hansen. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa kanyang mga suso, na inilalantad ang itim na buto na susi na kanyang kinukuha. Ipinakita niya ito sa kanyang kamay. Ang susi ay nakasabit na parang isang pendant mula sa isang kwintas na yari sa puting jade.
Ito ay magiging napakasaya. Sumunod ka sa akin. Muli, commendat si Fox Queen kay Hansen. Pinanatili niya ang kwinta sa kanyang mga kamay habang naglalakad siya patungo sa palasyo. Ano kayang pang-aasar? Gustong-gusto niyang pahirapan ang mga tao. Pinanood ni Hansen siyang maglakad palayo at hindi niya mapigil ang bumantong hininga. Gayunpaman, sinundan niya ito. Ang palasyo ay elegante. Orihinal na naisip ni Hansen na ito ay yari sa jade, ngunit nang masusing suriin niya ang lugar, nakita niya na ang mga pinto at haligi ng palasyo ay pawang yari sa buto. Ang mga buto ay semi-transparent na parang jade, at maganda silang kumikinang kapag tinamaan ng liwanag. Hindi niya alam kung anong nilalang ang nag-iwan ng mga buto na tulad noon, gayunpaman. Ang Bone Palace ay may isang pangunahing bulwagan na may dalawang mas maliliit na bulwagan sa magkabilang panig. Ang lugar ay hindi malaki, at karamihan ay pinalamutian ng mga palamuting buto. Kahit ang pool ay yari sa buto, hindi sa jade-like na bato gaya ng inaakala ni Hansen. Ang mga kedena na nakagapos kay Fox Queen ay napakapayat. Nang maglakad siya, ang mga kedena ay tumaas mula sa ilalim ng pool. Maliwanag, hindi nito pinipigilan ang kanyang paggalaw. Maayos na naglalakad si Fox Queen patungo sa mas maliit na kaliwang bulwagan. Sinundan siya ni Hansen, at nakita niya na maraming espesyal na kayamanan doon. Mayroong isang hanay ng mga armas, mga hanay ng baluti, mga alahas ng lahat ng uri, mga halamang gamot, at lahat ng uri ng iba't ibang kayamanan. Ang hininga ni Hansen ay natigil sa kanyang dibdib habang tinitingnan niya ang lugar, at same time niyang ninanais na ang lahat ng mga bagay na iyon ay kanya at kanya lamang. Nang makita ni Fox Queen si Hansen na tinatitigan ang mga kayamanang iyon na may ganoong kasakiman, ngumiti siya. Tumingin siya ng diretso sa kanya at sinabi, kung susang-ayon kang maging aking kasintahan, ang lahat ng ito ay maaaring maging sa iyo. Maaari mong kunin ang anumang gusto mo. Paano iyon? Tumigil si Hansen sa pagtingin sa mga kayamanan at ibinaling ang kanyang tingin sa kanya. Dinala mo ba ako rito para lang doon? Tiningnan siya ni Fox Queen ng may paghamak. Siyempre hindi. Ano ang ibig sabihin ng pagmamayari ng lahat ng walang silbing bagay na iyon? Pagkatapos noon, naglakad si Fox Queen sa harap ng isang pader na may napakalaking mural. Inilarawan sa loob nito ang napakaraming demonic na mukha. Hindi nakilala ni Hansen kung anong uri ng mga demonyo ang mga iyon, ngunit mukhang ang mga pintuan ng impyerno ay binuksan ng malapad. Maraming mga multo na puwersa ang sinusubukang gumapang palabas mula sa isang madilim na hukay upang magdulot ng kaguluhan sa isang walang kamalay-malay na mundo. Ang mga mukha ay may nakakapangilabot na ekspresyon ng kasakiman at pagkauhaw sa dugo. Habang tinitingnan ni Hansen ang likhang sining, tila ang mga demonyo ay malapit ng mabuhay at magsimulang lumunin ang mga tao. Si Fox Queen ay nakatayo sa kaliwang bahagi ng mural, sa harap ng pintuan ng impyerno. Ang saradong pintuan ay hugis ng isang napakalaking kalansay, at ito ay nakapalibot sa masasamang impyerno. Inilagay ni Fox Queen ang itim na buto na susi sa kanang mata ng kalansay. Pinahihit niya ang susi, at isang malakas na tunog ng pag-click ang narinig mula sa mural. Ang impyerno, kalansay na pintuan ay bumukas. Ang ipinintang pintuan ay naging isang tunay na pintuan, na ngayon ay bumukas sa kadiliman sa kabilang panig ng pader. Napakakitim nito, tulad ng isang black hole. Isang mahinang umiiyak na tunog ang nagmula sa walang liwanag na hukay na iyon, at ang pagkarinig nito ay nagparamdam kay Hansen ng panginginig. Ang masayang bagay ay nasa loob. Nang ahas ka bang pumasok? Nakatayo pa rin si Fox Queen sa tabi ng bukas na pinto, nakangiti kay Hansen. Hindi. Umiling si Hansen. Hindi mukhang alintana ni Fox Queen ang pagtanggi. Okay lang. Sisiguraduhin ko ang iyong proteksyon. Sumunod ka sa akin at dadalhin kita sa isang paglalakbay sa impyerno. Pagkatapos noon, pumakbang si Fox Queen patungo sa impyerno, kalansay na pintuan. Iniisip ni Hansen sa kanyang sarili, maaari kang pumunta, ngunit hindi ako tiyak na maglalakad doon. Diyos lamang ang nakakaalam kung anong uri ng bitag ang naghihintay sa akin. Napakamatatag ni Hansen sa kanyang desisyon, ngunit mabilis niyang napagtanto na ang kanyang katawan ay hindi sumusunod sa kanya. Papasok din siya sa impyerno, kalansay. Wala siyang kontrol sa kanyang mga paa at kamay, parang siya ay isang puppet na may mga tali. Tumingin si Hansen kay Fox Queen na may takot. Kalahati ng kanyang katawan ay nasa pintuan na sa puntong ito, ngunit tumingin siya pabalik at binigyan si Hansen ng isa pa sa kanyang mga ngiti. Itinaas niya ang isang kamay, at parang isang invisible na lubad ang humila kay Hansen patungo sa kanya. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura at ginamit ang Purple Eye Butterfly.
Nakita niya na si Fox Queen ay humihila sa isang kadena na yari sa isang invisible na substansya. Ang kadena ay nakapalibot kay Hansen na nagpapahintulot sa kanya na madaling hilahin siya. Sumimangot si Hansen. Hindi niya alam kung kailan siya nahulog sa bitag na ito. Sinubukan niyang gamitin ang iba't ibang kapangyarihan para makita kung makatatakas siya sa mga kadena, ngunit walang silbi ang lahat. Wala sa kanyang mga sinubukan ang gumana. Nagawa niyang itali ako, at hindi ko man lang napansin. Ang Fox Queen na ito ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Marahil ay Diyos na siya. Gumamit si Hansen ng ilang kapangyarihan pa, ngunit hindi rin ito gumana. Iyon ay nagdulot sa kanya ng malaking pagkabigla. Hindi niya mapalaya ang kanyang sarili mula sa mga pagkagapos, kaya nagpasya siyang tumigil sa pakikipaglaban sa mga ito. Pinahintulutan niya si Fox Queen na dalhin siya patungo sa impyerno, pintuan. Hindi ako makatatakas kung gusto niyang patayin ako gamit ang kanyang mga talento. Mas gugustuhin kong pumasok doon ng mahinahon kaysa hilahin na parang aso, naisip ni Hansen. At ang totoo, medyo mausisa siya tungkol sa kalansay na pintuan. Siyempre, kung mayroon siyang pagpipilian, hindi siya maglalakad papasok para lang masiyahan ang kanyang pagkamausisa. Ngumiti si Fox Queen. Naglakad siya sa pintuan kasama si Hansen na sumusunod. Nang humakbang si Hansen sa loob, nakaramdam siya ng biglaang puwersa ng pagsipsip na humila sa kanyang katawan pasulong. Isang maliwanag na liwanag ang lumiwanag sa paligid niya, at siya ay dinala sa ibang lugar sa loob ng isang segundo. Kabanata 2246. Nang bumalik ang paningin ni Hansen, isang napakagulong tanawin ang sumalubong sa kanyang mga mata. Mga puting buto ang nasa lahat ng dako. Sa isang lugar, ito ay itinambak upang makabuo ng isang maliit na bundok. Mahirap isipin kung gaano karaming buhay ang nawala roon. Ang lupa roon ay puno ng esensya ng kamatayan. Ang mga kalangitan ay kulay dugo, at ang mga ulan na bumabagsak mula sa langit ay kulay pula. Isang ilog ang dumadaloy sa bundok, at ang tubig nito ay pula. Pumasok siya sa isang bagong mundo, at ang buong lugar ay madugwan. Nakatayo si Hansen sa ibabaw ng bundok ng mga buto, at nakita niya na ang buong bagay ay binubuo ng mga bungo. Ang impyerno, kalansay na pintuan ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Si Fox Queen ay nakatayo sa tabi ni Hansen, ang mga kadena ay patuloy na umaagos mula sa kanyang leeg at mga paa at kamay. Sinundan siya ng mga kadena sa pintuan. Ano ang lugar na ito? Tanong ni Hansen habang tumitingin sa paligid. Kung totoo ang lahat ng ito, mahirap isipin kung gaano karaming nilalang ang dapat na napatay upang mabuo ang lupang kinatatayuan nila ngayon. Malamig na sumagot si Fox Queen, si Ghostbone King ang kapitan ng Sacred Blood Army ng Sacred. Pinangunahan niya ang Sacred Blood Army upang patayin ang lahat sa kanyang dinadaanan, at sa proseso, inangkin niya ang maraming teritoryo sa pangalan ng Sacred. Maraming nilalang ang namatay sa kanilang mga kamay. Ang mga buto na ito ay ang pinagsama-samang labi ng lahat ng nilalang at mga taong pinatay ni Ghostbone King. Bakit tinambak ang lahat ng mga buto rito? Tanong ni Hansen. Magiging may katuturan kung ginamit ni Ghostbone King ang mga buto ng Xenogenic upang makakuha ng lakas, ngunit ang pagtatapon ng lahat ng mga buto sa isang tambak at pag-iiwan sa mga ito doon ay isang pag-aaksaya. Hinimas ni Fox Queen ang kanyang buhok at ngumiti. Si Ghostbone King ay mula sa Bone. Ito ang White Bone Hell, ang lugar na pinagmula ng Bone. Inilibing niya ang lahat ng kanyang mga kaaway dito upang makagawa ng higit pang Bone. Hindi naging tulad ng kanyang plano ang mga bagay dahil walang ibang Bone ang isinilang dito, ngunit ang boses ni Fox Queen ay humina. Ngunit ano? Tanong ni Hansen. Tumingin si Fox Queen kay Hansen at nagtanong, narinig mo na ba ang isang general na sumikat sa pagsira sa kanyang mga kababayan? Tumango si Hansen. Narinig na niya ito noong nasa Alliance siya, at pati na rin noong nasa Geno Universe siya. Binigyan ni Fox Queen ang puting buto na bundok ng isang panunuksong tingin. Ang Bone ay ganoon. Matagal na ang nakararaan, ang Bone ay marami. Ngunit ang ebolusyon ng Bone ay isang napakadugong bagay. Pinatay ni Ghostbone ang natitirang bahagi ng kanyang lahi, at sa paggawa nito, siya ay naging pinakadakilang Bone King. Habang ang kanyang lakas ay nagpapahintulot sa kanyang lahi na makamit ang mga bagong taas ng kapangyarihan, sinira din nito ang mga ito. Siya na lamang ang natitirang Bone, nang sabihin na ang lahat. Sa huli ay naging napakasaya niya, at hinangad niyang lumikha ng higit pang Bone. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan, at nabigo siya. Ang kanyang mga aksyon ay nakinabang sa kanyang mga kaaway, higit sa anumang bagay. Hindi pa rin talaga naiintindihan ni Hansen.
Pagkatapos ay sinabi ni Fox Queen, kinulong ako ni Ghostbone dito, kaya hindi ko alam kung ano ang nangyari sa labas ng mundo. Pagkatapos ng bilyon-bilyong taon, hindi pa rin siya bumabalik. Ang mga buto dito ay hindi nakagawa ng higit pang bone. Sa halip, tinulungan lamang nila ang paglaki ng ibang mga nilalang. Habang nagsasalita siya, itinuro ni Fox Queen ang isang lugar na malayo sa malayo. Ibinaling ni Hansen ang kanyang tingin sa isang hanay ng mga bundok na nakapwesto na parang mga bulaklak ng lotus. Sa pagitan ng mga puting buto na bundok, mayroong isang dugo na pool. Ang pool ay tahanan ng isang nilalang na kumakain sa dugo na hangin ng buto. Ang Xenogeneic na iyon ay medyo maliit, at ito lamang ang tagapagmana ng isang matagal nang nakalimutang Viscount. Isa ito sa mga walang pangalang Xenogeneics na pinatay ni General Ghostbone at dinala rito upang mabulok. Ang isang ito, gayunpaman, ay buntis. Hindi ka panipaniwala, nakaligtas ang bata. Walang dapat mabuhay sa Whitebone Hell, ngunit ang tagapagmana ng Xenogeneic na iyon ay nakayanan. Sa katunayan, umunlad ito rito. Kumain ito ng mga buto rito at lumakas. Habang nagsasalita siya tungkol sa nilalang, mukhang natatakot si Fox Queen. Bamantong hininga siya. Ito ay walang kinalaman sa akin, ngunit ang Xenogeneic na iyon ay nasa mismong pintuan ko. Patuloy itong lumalaki, at higit sa lahat, mahilig ito sa kamatayan. Kung patuloy itong lalago, isang araw ay magiging Diyos ito. At tiyak na makakahanap ito ng paraan upang umalis sa Whitebone Hell sa huli. Kapag ginawa nito, ikaw at ako ang unang papatayin nito. Niloko mo ako sa lugar na ito, para lang mapatay ko ito para sa iyo. Ngayon ay naintindihan ni Hansen kung ano ang gusto niya. Binigyan ni Fox Queen si Hansen ng isang maliwanag na ngiti. Kung ayaw mong pumatay ng mga bagay, malugod kang manatili rito sa akin. Maaari tayong maghintay hanggang sa maging Diyos ito, at pagkatapos ay maaari tayong patayin ito ng magkasama. Tinitigan siya ni Hansen ng ilang sandali bago magsabi, kung hindi ako nagkakamali, hindi ka ba Diyos? Bakit hindi mo ito patayin? Gamit ang iyong antas ng kapangyarihan, ang ganoong gawain ay dapat na madali. Inikat ni Fox Queen ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang mga kamay upang iling ang mga cade ng nakagapo sa kanyang mga palso. Kinulong ako ni Ghostbone dito upang bantayan ang Whitebone Hell para sa kanya. Ngunit palagi siyang nag-aalala na sisirain ko ang kanyang gawain, kaya naglagay siya ng paghihigpit sa aking mga kapangyarihan na nag-a-activate kapag pumasok ako sa Whitebone Hell. Hindi ko man lang masisira ang isa sa mga buto rito, sa aking kasalukuyang estado. Pagkatapos sabihin ito, kinuha ni Fox Queen ang isang bungo mula sa lupa. Iniunat niya ang kanyang mga braso upang durugan ang bungo, at ang mga cade ng nakagapos sa kanya ay nagpalabas ng isang makapal na itim na usok. Ang mga agos ng usok ay kumapit sa kanya na parang mga itim na kamay at itinaas siya sa ere. Ang leeg ni Fox Queen ay mukhang handang masira. Ang kanyang katawan ay yumuko sa pagsuko, at pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang itim na usok. Bumagsak siya sa lupa at umubo. Tulad ng nakikita mo, wala akong magagawa, ungol ni Fox Queen, na maingat na nakabangon. Ikaw at ako ay nakakulong dito. Kung ang Xenogeneic na iyon ay magiging Diyos at makalabas sa Whitebone Hell, hindi tayo makakatakas. Sa pagpatay dito, hindi mo lang ililigtas ang sarili ko, ililigtas mo rin ang iyong sarili. Tumahimik si Hansen sandali. Ano ang kasalukuyang lakas ng Xenogeneic? Mukhang malungkot si Fox Queen, at sinabi niya sa kanya, naghahanap ako ng tulong sa lahat ng mga taong ito, ngunit kakaunti lamang ang mga nilalang na nakapunta rito. Nang ito ay sanggol pa lamang, ang sinumang baron ay kayang pumatay dito. Ngunit ngayon ay umabot na ito sa King Class. Isang King Class Xenogeneic, sa tingin mo ba, ako, na naging duke lang, ay kayang pumatay ng isang halimaw na tulad noon? Tanong ni Hansen. Kailangan mo. Maliban na lang kung gusto mo talagang mamatay kasama ko. Tumawa si Fox Queen at tinusok ang kanyang balikat. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi madali para sa akin na maghanap ng isang cute na lalaki na tulad mo. Wala akong balak na mapatay ka. At higit pa rito, mayroon akong paraan para tulungan ka. Kabanata 2247. Tinitigan ni Hansen si Fox Queen ng walang pagsasalita. Ang totoo, hindi niya talaga pinaniwalaan ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Sinasabi ng mga tao na ang mga magagandang babae ay madalas na mga sinungaling. Kung huhukom sa kung gaano kaganda siya, dapat siyang isang napakagaling na sinungaling. Tila alam ni Fox Queen ang iniisip ni Hansen, at mabilis siyang ngumiti. Kung hindi mo ako pinaniwalaan, bakit hindi ka maghintay dito ng ilang sandali? Kapag nakita mo na ang Xenogeneic, malalaman mo ang katotohanan.
Hindi nagsalita si Hansen, at hindi rin siya. Umupo silang dalawa sa tuktok ng tahimik. Iniipit niya ang kanyang mga tuhod sa kanyang dibdib at niyakap ang mga ito, iniwan ang kanyang mga hubad na paa na nakikita sa mga gilid ng kanyang mga damit. Isang ambon ng ulan ang bumagsak sa kanyang buhok. Ang kanyang malinaw na mga mata ay nakasisilaw na kaakit-akit. Kung hindi alam ng mga tao ang tungkol sa kanya, maniniwala silang siya ay isang maislan at sentimental na babae. Ang mga shape-shifting foxes na ito ay talagang kakaiba. Mukha silang napaka-sexy at napaka-inosente. Namangha si Hansen sa utility ng kanyang mga kapangyarihan. Sa paraan ng kanyang pagbabago, imposibleng hulaan ang kanyang edad. Walang siklo ng araw o gabi sa Whitebone Hell. Ang duguan na langit ay patuloy na naglalabas sa lupain ng isang magaan na ulan, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ito ay naging isang malakas na buhos. Umupo si Fox Queen sa tuktok na hinahayaang bumagsak ang ulan sa kanya. Ngunit walang patak ng ulan ang talagang nakakahawak sa kanya. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa isang aura ng kabanalan. Para siyang isang diyosa sa gitna ng madugong mga buto. Isang kakaibang magandang tanawin. Ang katawan ni Hansen ay nagpalabas ng isang kasanayan na nagpapahintulot sa ulan na hindi makalapit sa 1 pulgada mula sa kanyang balat. Umupo siya sa tabi ni Fox Queen na nakatingin sa tanawin na kulay pula. Kahit nakakaiba ang lahat, natagpuan ni Hansen ang kanyang sarili na medyo humanga sa tanawin. Ang dugo ay tumutulo at umaagos sa pagitan ng mga buto. Para itong isang bundok ng buto sa loob ng purgatorio. Ang tanawin ay nakakatakot, ngunit kakaibang malinis din. Hindi ko pa alam ang iyong pangalan, mahinang sabi ni Fox Queen, na itinaas ang kanyang ulo upang sulyapan si Hansen. Saan mo? Walang pag-aalinlangang sabi ni Hansen. Talagang ayaw niyang maging malapit sa isang kakaibang karakter na tulad ni Fox Queen. Malinaw na mayroon siyang mahaba at komplikadong kasaysayan, at tila ang karagdagang pakikisalamuha ay haantong lamang sa problema. Kung talagang nakalabas siya sa lugar na iyon, umaasa si Hansen na hindi niya gustong sundan siya. Saan mo? Isang kakilakilabot na pangalan. Sumigaw ng tawa si Fox Queen. Ang pangalang iyon ay nangangahulugang tatlong kahoy, ngunit ang isang kahoy ay sapat na nakakainip, tiyak. Tatlo ka. Aking. Hindi katakataka na ikaw ay isang napakainip na individual. Tumawa si Hansen, ngunit hindi siya nagsalita. Sa kanyang karanasan, walang inosenteng shape-shifting fox. Maraming mayayamang lalaki ang nagpakasal sa mga babaeng tulad niya, para lamang mawala ng isang mahalagang bagay. Tulad ng Destroyed. Kung hindi dahil sa isang shape-shifting fox, hindi nila mawawala ang Destroyed Bible, ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. At ang dalawang babaeng nagsagawa ng krimeng iyon ay mga menor de edad na foxes lamang. Ito ay parang isang Grandmaster Fox. Kung pinagalit ni Hansen ito, mawawalan siya ng higit pa sa kanyang mga damit na panloob. Batay sa paraan ng kanyang pag-uugali, pinaniwalaan ni Fox Queen na si Hansen ay isang medyo boring na lalaki. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang mukha, hinahayaang bumagsak ang pulang ulan sa kanya. Ang tanawin ay maganda at maayos na inayos, na hinangaan ni Hansen. Kayang baguhin ni Fox Queen ang kanyang estilo ng walang kahirap-hirap. Ang sinumang lalaki ay makakahanap ng isang kaakit-akit na bagay sa isang taong tulad niya. Ang kanyang pagiging nakakatakot ay ipinaalala sa kanya si Gu Qingcheng. Habang nawawala si Hansen sa kanyang iniisip, biglang itinuro ni Fox Queen ang hanay ng mga bundok na kahawig ng isang lotus at sinabi, paparating na ito. Tumingin si Hansen sa direksyon na itinuturo niya, ngunit masyadong malakas ang ulan. Isang ilog ng dugo ang lumitaw sa bundok ng lotus, umaagos na parang talon. Wala namang nakita si Hansen. At habang nag-aalangan siyang paniwalaan siya, nakarinig siya ng isang sigaw. May isang bagay na bumababa sa talon ng dugo, gumagalaw ng maayos na parang naglalakad sa dugo sa halip na lumalangoy dito. Ang nilalang ay nasa labas na ng mga bundok, at sinusundan nito ang ilog pababa. Masyadong malayo ito, at ang ulan ng dugo ay nagtakip ng malaking bahagi ng paningin ni Hansen. Nakakita siya ng isang katawan, ngunit ito ay malabo. Nagpasya siyang tawagin ang kanyang purple eye butterfly para makakuha ng mas magandang tanawin ng bagay. Ito ay isang pulang kirin. Ang mga kaliskis nito ay parang mga kristal na isinawsaw sa dugo, at isang pares ng coral-like na sungay ng kirin ang tumaas mula sa ulo nito. Ang nilalang ay hindi gaanong kalaki ng isang adultong toro, ngunit nagbigay ito ng isang pakiramdam ng pinakawalang karahasan habang naglalakad ito. Mukhang naglalakad ito sa mga ulap ng dugo. Mukhang excited ang hayop. Bagamat hindi ito nagpalabas ng anumang kapangyarihan, malinaw na nadama ni Hansen kung gaano ito kalakas. Naiiba ito sa iba pang mga nilalang, at bukod sa life force nito, nagbigay ito ng aura ng kamatayan.
Ano ito? Tanong ni Hansen na may pagkamausisa. Umiling si Fox Queen. Pinangunahan ni Ghostbone ang Sacred Blood Army, at pinatay nila ang bilyon-bilyong nilalang. Ito ay anak lamang ng isang average na Viscount. Sino ang nakakaalam kung ano ito? Kung ito ay isang miyembro lamang ng isang mas maliit na lahi, at ang magulang nito ay isang Viscount, paano ito naging isang hari? At kung ito ay iniwan dito para lumaki, paano ito magiging isang Diyos isang araw? Hindi pinaniwalaan ni Hansen ang kanyang kwento. Hindi na sinubukang ipaliwanag iyon ni Fox Queen. Malalaman mo rin iyon mamaya. Wala nang sinabi si Fox Queen, kaya ibinalik ni Hansen ang kanyang tingin upang panoorin ang nilalang. Ang dugo na Kirin ay patuloy na nag-surf sa ilog. Mukhang natatakot ang nilalang. Mukhang ayaw nitong lumapit sa impyerno, pintuan o makialam kay Hansen. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil ang ulan. Ang mga ulap ng dugo ay kumupas upang magpakita ng isang langit na parang nahugasan ng malinis. Hindi pa nakakita si Hansen ng langit na tulad nito dati. Walang buwan at walang mga bituin, kadiliman lamang hanggang sa kayapang makita ng mata. Bigla, ang dugo na Kirin ay nagmadaling tumayo sa tuktok ng puting buto na tuktok. Sumigaw ito ng isang boses na umalingaw at umalingaw na parang kulog. Ginawa nito iyon ng ilang sandali. Napansin ni Hansen ang isang kakaibang bagay, ang dugo na Kirin ay kumikinang na pula. Ang pulang katawan nito ay tila hinati ang espasyo na dinadaanan nito. Mukhang napakamapangwasak nito. Ang isang nilalang na may mahinang kalooban ay iihi sa kanyang pantalon kung makikita nila ito. Nang ilabas ng dugo na Kirin ang kapangyarihan ng dugo nito, ang anyo nito ay naging isang duguan na pag-ikot. Ang mga buto at ilog ng White Bone Hell ay nagsimulang umugang. Ang hangin ng buto ay tumaas, at ang ilog ng dugo ay nagpalabas ng liwanag ng dugo. Papunta ito sa duguan na pag-ikot. Ang lahat ay gumalaw dahil sa dugo na Kirin na iyon. Malapit itong konektado sa mundong ito, tulad ng isang Diyos na humihingi ng mga sakripisyo. Nang ang kapangyarihan ng bundok ng buto at ilog ng dugo ay pumasok sa katawan nito, ang katawan ng dugo na Kirin ay mukhang mas malinaw. Para itong isang estatwa ng kristal ng dugo at mukhang mapangwasak. Kabanata 2248. Tinitigan ni Hansen ang dugo na Kirin, at ang kanyang mga mata ay kumislap na parang nakatingin siya sa isang higanti, masarap na piraso ng cake. Ngayon ay sa wakas ay naintindihan niya kung paano ang anak ng isang simpleng Viscount ay umabot sa King Class pagkatapos ipanganak sa gitna ng mga buto. Natutunan ng nilalang na sumipsip ng kapangyarihan na nasa laman at buto. Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano karaming mga bangkay ang itinapon sa impyernong lugar na ito sa mga nakalipas na taon, ang nilalang ay napapalibutan ng mga bundok ng pagkain. Ang mga buto ay maaaring magpagana sa paglaki ng nilalang, lalo na dahil ang ilan sa mga buto ay may napakalaking halaga ng kapangyarihan. Sa ganoong natatanging kapaligiran, ang nilalang ay may higit na potensyal bilang isang bagong silang kaysa sa karamihan ng mga piling tao mula sa mas mataas na mga lahi. Napakaraming resources doon, at hindi kailangang makipagkompetensya ang nilalang sa sinuman upang makuha ang mga ito. Ang pagiging Diyos ay isang bagay lamang ng panahon. Hindi naman nakatuon si Hansen sa katawan ng nilalang. Ang dugo na Kirin ay isang bihirang nilalang na ang esensya ay tinukoy ng dugo. Ito ay ang parehong uri ng kapangyarihan na nasa ilalim ng Blood Pulse Sutra ni Hansen. Kung sinipsip niya ang xenogeneic gene ng dugo na Kirin o kinain ang laman nito, ang pag-akyat ng kanyang Blood Pulse Sutra ay lubos na mapapabilis. Mabilis niyang napagtanto na ang pagkain ng dugo na Kirin ay magbibigay sa kanya ng kaunting pakinabang sa malaking plano ng mga bagay. Kung kaya niyang supilan ang dugo na Kirin, gayunpaman, maaari niyang pag-aralan ang mga kapangyarihan ng buto at dugo nito at pagsasanayin ang kanyang Blood Pulse Sutra sa katulad na paraan. Ang pagsipsip ng pinagsama-samang lakas ng White Bone Hell mismo ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa simpleng pagpatay at pagkain ng isang King Class Xenogeneic. Ngunit ang mga King Class Xenogeneics ay napakahirap gamitin, at ang dugo na Kirin ay maliwanag na espesyal. Ang paglaki sa White Bone Hell ay nagpaparamdam sa kanya na mabangis at walang awa. Mas malakas ito kaysa sa average na King Class Elite. Maaaring hindi man lang kaya ni Hansen na talunin ito. Ang paggamit nito ay isa pang bagay. Bukod pa rito, mukhang isang mapangwasak na demonyo ito. Ang mga mata nito ay malupit at mabangis, at nagtataka si Hansen kung may kapangyarihan na magpapasunod dito. Kahit na alam nitong malapit na itong matalo, mas gugustuhin nitong mamatay sa labanan kaysa sumuko sa pamamahala ng iba. Tahimik na pinanood ni Hansen ang dugo na Kirin, ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa pag-iisip. Naghintay siya habang natapos nitong sipsipin ang laman at dugo, pagkatapos ay bumalik sa Lotus Peak kung saan nagmula ang ilog ng dugo.
Ngayon alam mo na hindi ako nagsisinungaling. Ang kalupitan at mapangwasak na kalikasan ng hayop ay kinakatakutan ko, kahit na hindi pa ito kasing lakas ko. Ngunit kung ito ay magiging Diyos, iiwan nito ang Whitebone Hell at papatayin ang lahat ng makakasalubong nito. Kasama ka at ako, sabi ni Fox Queen. Hindi na pinagdududahan ni Hansen ang mga sinabi ni Fox Queen. Ang dugo na Kirin ay mukhang mas malupit kaysa sa isang ordinaryong Xenogeneic. Kahit na ito ay matalino, gusto pa rin itong pumatay, iyon lang ang hayop. Isa lang akong duke. Paano ko ito matatalo? At paano mo ako tutulungan? Tanong ni Hansen, na bumaling kay Fox Queen. Bagamat may ilang ideya si Hansen kung paano niya mapapatay ang nilalang, umaasa pa rin siyang makakuha ng isang bagay mula kay Fox Queen para sa kanyang problema. Kung hiniling ni Fox Queen kay Hansen na patayin ang dugo na Kirin para sa kanya, dapat siyang naghanda ng ilang kahangahangang suhol. Kung hindi, walang paraan na isang makatwirang duke ang mag-iisip na makipaglaban sa isang king-class Xenogeneic. Hindi kailanman binaliwala ni Hansen ang posibilidad ng libreng mga goodies. Sa halip na sumagot, naglakad si Fox Queen pabalik sa impyerno, kalansay na pintuan. Bumalik na tayo sa mga yungib sa ngayon. Isa ka lang na duke, kaya hindi ka pa handa na patayin ito. Naghintay ako ng maraming taon para sa isang pagkakataong tulad nito. Hindi ko alam kung may isang taong tulad mo ang muling dadaan sa akin, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako mahilig sa posibilidad na mamatay ka. Maaaring ikaw ang aking huling pagkakataon. Sinundan ni Hansen si Fox Queen pabalik sa palasyo. Naglakad siya patungo sa bante ng kayamanan, kumuha ng ilang mga gamit, at pagkatapos ay itinapon ang mga ito kay Hansen. Nahuli ni Hansen ang mga piraso ng damit at sinuri ang mga ito. Itinapon niya sa kanya ang isang puting sutlang robe, itim na leather boots, at transparent na guwantes. Suotin mo ito. Ang mga ito ay mga king-class na gamit. Bagamat hindi mo magagamit ang kanilang buong lakas, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ang mga ito, walang pakialam na sabi ni Fox Queen. Hindi gaanong nag-alala si Hansen sa pagkamahiyain o pagiging magalang, kaya sinuot niya ang robe ng mabilis hanggat kaya niya. Isinuot niya ang mga guwantes sa kanyang mga kamay at isinintes ang mga boots sa kanyang mga paa. Nang isuot niya ang robe, nakaramdam siya ng isang daluyan ng kapangyarihan na sumusuporta sa kanyang buong katawan. Hindi siya nagsisikap, ngunit kahit na ganoon, pakiramdam niya ay kaya niyang lumipad. Ang leather boots ay nagparamdam sa kanya na magaan na parang balahibo. Tila nagtitipon ng hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, at parang isang hakbang lamang ang makakapagpadala sa kanya ng 70,000 milya. Ang transparent na guwantes ay hindi nakikita kapag nasa kanyang mga kamay na. Para bang nagsama na sila sa kanyang mismong balat, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa isang kakaibang kapangyarihan. Hindi naman maunawaan ni Hansen kung ano ang kapangyarihan o kung ano ang ginagawa nito. Nakatanggap lamang si Hansen ng 3 king-class na gamit, kaya medyo natuwa siya doon. Ngunit pinanatili niyang matigas at malamig ang kanyang mukha. Tumingin siya ng diretso kay Fox Queen at sinabi, Fox Queen, sa tingin mo ba ang ilang king-class na gamit ay makakapagpantay sa larangan ng paglalaro sa pagitan ng isang duke at isang king-class Xenogeneic na tulad ng halimaw na iyon? Ngumiti si Fox Queen. Pinisil niya ang pisngi ni Hansen at sinabi, huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi kita hahayaang mamatay. Sumunod ka sa akin. Lumabas si Fox Queen sa mas maliit na palasyo at nagtungo sa mas malaking palasyo. Hindi naman tumigil si Fox Queen doon. Patuloy siyang naglakad habang dumadaan sila sa pangalawang palasyo. Sumunod si Hansen ng walang pag-aalinlangan. Hindi mahalaga kung kaya niyang patayin ang dugo na Kirin ngayon. Gusto lang niya ang mga samsam. Kung huhukom sa kayamanan ni Fox Queen, ang lahat ng kanyang gamit ay magiging top tier. Habang naglalakad sila, iniisip na ni Hansen ang mga kayamanan na maaaring ialok sa kanya ni Fox Queen, ngunit nang pumasok siya sa susunod na side hall, walang kayamanan sa loob. Walang laman ang lugar maliban sa mga hanay ng mga bungo na nakahanay sa mga pader na bato. Sa mas malapitan na pagsusuri, napagtanto niya na ang mga bungo ay mga maskara pala. Dapat ay may 100 sa mga ito, at ang bawat isa sa mga ito ay kakaiba. Ang ilan sa mga ito ay napakakatakot, at ang ilan sa mga ito ay nakangiti. Ang ilan ay mukhang napakasama, samantalang ang iba ay mukhang maganda. Ang pagtingin sa iba't ibang ekspresyon na magkatabi ay isang nakakapangilabot na tanawin. Tinititigan ni Fox Queen ang mga nakakapangilabot na maskara na iyon, at ang kanyang mukha ay mukhang madilim at baluktot. Nang tumingin siya pabalik kay Hansen, mukha na naman siyang kaakit-akit. Binigyan niya siya ng isa pa sa kanyang mga ngiti. Ang mga maskarang ito ay kabilang kay Ghostbone, at ginawa mismo ng lalaki.
Ang bawat maskara rito ay ginawa mula sa bungo ng isang kalahating Diyos na nilalang. Pagkatapos ng lahat ng kanilang mga pagpino, mukhang ganito. Pagkatapos ng isang maikling pahinga, sinabi ni Fox Queen, may 1,000 sa mga Ghost Bone mask na ito, at ginamit ito ni Ghost Bone upang magsanay ng Ghost Bone techniques. Habang nagsasanay siya, ang mga maskara ay nawasak. Sa puntong ito, 100 na lang sa mga ito ang natitira. Ang mga Ghost Bone mask na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ni Ghost Bone. Kung kaya mong palitan ang mga ito, maaari kang makatanggap ng mga kapangyarihan ni Ghost Bone kapag sinuot mo mismo ang maskara. Papayagan ka nitong makamit ang kapangyarihan ng isang kalahating Diyos na nilalang. Gamit ang mga ito, ang pagpatay sa xenogeneic na iyon ay hindi dapat mahirap. Kabanata 2249. Ang isang kayamanan na tulad nito ay hindi magagamit ng sinuman. Una, hindi ako isa sa bone. At pangalawa, hindi ko alam ang alinman sa Ghost Bone techniques. Paano ko kontrolado ang isa sa mga Ghost Bone mask na ito? Tanong ni Hansen, na nakatingin ng may pagtataka sa mga Ghost Bone mask sa dingding. Ang paggamit ng mga kapangyarihan na lampas sa kanyang kontrol ay hindi mukhang isang magandang ideya, at ang huling bagay na gusto ni Hansen ay ang magkaroon ng mas maraming panganib. Huwag kang mag-alala, matuturuan kita ng Ghost Bone techniques. Bilang isang duke, dapat mong makontrol ang mga Ghost Bone mask na ito. Tumahimik si Fox Queen sandali, pagkatapos ay sinabi, ngunit ang mga teknik na iyon ay ilan sa mga pinakamalakas na kasanayan na nilikha ni Ghost Bone. Napakahirap nitong pagsasanayin. Hindi ko alam kung kaya mong tapusin ang pagsasanay ng isang Ghost Bone technique bago maging masyadong makapangyarihan ang xenogeneic upang matalo. Kung masyadong matagal ka, maaari itong maging isang kalahating Diyos na nilalang. Ang pakikipaglaban dito ay walang silbi kahit na mayroon kang Ghost Bone techniques. Habang ang mga maskara ay kalahating Diyos din, mas mababa ang mga ito kaysa sa halimaw na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang nilalang ay isang supling ng White Bone Hell mismo. Hindi ito isang normal na nilalang. Kaya ang Ghost Bone techniques ay maaaring pagsasanayin ng mga taong hindi bone mismo. Tanong ni Hansen na may kunot noo. Ang anumang lahi na may mga buto sa loob ng kanilang mga katawan ay kayang magsanay ng mga teknik na ito. Pagkatapos nilang gawing ghost bones ang kanilang mga buto, lalago ang kanilang mga kapangyarihan. Bukod pa rito, bubuo sila ng paglaban sa madilim na mga elemento. Ngunit, ang boses ni Fox Queen ay hangina. Ngunit ano? Tanong ni Hansen. Ngunit kapag ang mga buto ng practitioner ay naging ghost bones, ang kanilang mga kapangyarihan ng light element gene ay nasa Syra. Dahan-dahang umiling si Fox Queen. Ngunit wala kang pagpipilian. Kung ayaw mong mamatay, ito lamang ang magagawa mo. Ang anumang problemang dulot nito sa mga banal na kapangyarihan ay isang alalahanin para sa susunod. Tinitigan ni Hansen ang mga Ghost Bone mask, ngunit hindi siya nagsalita. Nag-alangan siya ng 1 minuto, pagkatapos ay kinuha ang isa sa mga Ghost Bone mask. Huwag mong hawakan, sabi ni Fox Queen, ngunit hindi niya talaga pinigilan. Binaliwala siya ni Hansen habang nagtitipon siya ng kapangyarihan. Kinuha niya ang Ghost Bone mask at nakaramdam ng malamig na kapangyarihan na nagmumula sa bagay. Isang biglaang puwersa ang nagpadala kay Hansen na lumipad. Nabangga siya sa dingding sa likod niya, at ang epekto ay napakalakas na nakaramdam siya ng paghingal. Sinabi ko sa iyo na huwag mong hawakan. Hanggang sa magsanay ka ng Ghost Bone techniques, walang tsansang ang Ghost Bone masks ay magbibigay sa iyo ng kanilang pag-aproba. Swerte mo na hindi ka nito pinatay ng diretso, ungot ni Fox Queen. Ang mga bagay na ito ay napakagaling. Bumangon si Hansen at tumingin muli sa Ghost Bone mask na may bagong paggalang. Siyempre, ang mga maskara na may mahinang performance ay nasira na matagal na ang nakararaan. Ang mga natitira rito ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Bumantong hininga si Fox Queen at sinabi, umaasa akong makukuha mo ang pag-aproba ng kahit isang Ghost Bone mask bago ang xenogeneic na iyon ay gumawa ng anumang seryosong hakbang tungo sa pagiging Diyos. Kung hindi, maghanda kang mamatay dito kasama ko. Susubukan ko, mahinang sabi ni Hansen. Nang sumang-ayon si Hansen, sinimulan siyang turuan ni Fox Queen ng isang Ghost Bone technique. Siya ang asawa ni General Ghost Bone, kaya bihasa siya sa kanyang mga teknik. Pinanood niya siyang gamitin ang mga teknik sa loob ng maraming taon, at bagamat hindi niya ito isinagawa mismo, pamilyar siya sa mga ito upang turuan si Hansen. Hindi naman nagmadali si Hansen na isagawa ang mga bagong teknik. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya ni Fox Queen ang kasanayan, gumugol siya ng ilang oras sa pagsisiyasat nito sa kanyang sarili.
Hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Fox Queen, at nag-aalala siya na ang pagsasanay ng ghost bone techniques ay maaaring magdulot ng mga panganib na hindi niya sinabi sa kanya. Habang sinasaliksik ni Hansen ang kasanayan, nalaman niya na ito ay talagang magpapahina sa kanyang paglaban sa mga kapangyarihan ng liwanag. Ngunit iyon lamang ang panganib na kasangkot sa pag-aaral ng kasanayan, at talagang nagpapalakas ito sa katawan. Hindi mahirap makita kung bakit nilikha ni General Ghostbone ang mga kasanayan at itinago ang mga ito. Hindi naisip ni Hansen na ang kasanayan ay magiging mapanganib para sa kanya, ngunit kahit na ganoon, hindi niya plano na isagawa ito. Sa halip, naisip niya ang isa pang paraan upang supilan ang mga Ghostbone mask. Ang kapangyarihan ng mga maskara ay nakahanay sa kapangyarihan ng Ghostbone techniques. Kung magagamit ni Hansen ang Dangshan Aura upang gayahin ang kapangyarihan ng Ghostbone masks, maaari niyang lokohin ang mga maskara sa pag-aakalang mayroon siyang Ghostbone technique. Ang pagkuha ng pag-aproba ng mga maskara sa ganoong paikot-ikot na paraan ay maaaring maprotektahan siya kay Fox Queen. Kung nagpaplano siyang gamitin ang Ghostbone technique laban sa kanya sa anumang paraan, ang paggamit ng Dangshan Aura upang gayahin ang technique ay dapat na magpapahina sa kanya. Nanatili si Hansen sa side hall at nagkunwaring nagsasanay ng Ghostbone technique sa paraang itinuro niya. Ngunit sa totoo lang, ginagamit niya ang Dangshan Aura at ang Purple Eye Butterfly upang panoorin ang mga Ghostbone mask. Habang sinusuri ni Hansen ang mga kapangyarihan ng Ghostbone masks, isinaalang-alang niya kung paano niya mapaamo ang dugo na Kirin. Gusto niya itong pagmamayari para sa kanyang sarili. Kung sinasabi sa kanya ni Fox Queen ang katotohanan, ang pag-aamo sa dugo na Kirin ay dapat na madali sa sandaling makuha niya ang kapangyarihan ng Ghostbone masks. Kaya, hindi nagmamadali si Hansen. Ang susi na nagbukas ng pintuan sa Whitebone Hell ay nasa leeg ni Fox Queen. Maliban kung personal niyang binuksan ang pintuan, walang ibang makakapasok. Kuwait, sa base ng Ice Blue Knights, mukhang malungkot si Edward. Nawala si Hansen mismo sa harap niya. Sinubukan ni Edward na hanapin si Hansen gamit ang bawat paraan na maisip niya, ngunit wala namang gumana. Para sa kanya, ito ay isang malaking pagkabigo. Isa lang siyang Marquis. Kahit na naging duke na siya, ang kanyang mga tsansang mabuhay sa mga kagubatan ng Planet Ice Blue ay maliit. Marahil ay pinatay siya ng isang Xenogeneic. Iminungkahi ng isang Ice Blue Knight na may kunot noo. Umiling si Edward. Hindi. Kung kinain siya ng isang Xenogeneic, mag-iiwan ito ng ebidensya na kaya kong makuha. Ginamit ni Ice Blue Night King ang buong lakas ng Ice Blue Knights upang hanapin siya, ngunit naiwasan sila ni Hansen. May higit pa sa lalaking ito kaysa sa inaakala natin. Mayroon bang ibang paraan para hanapin siya? Tanong ng Ice Blue Knight na medyo nag-aalala sa kung paano nangyayari ang mga bagay. Marahil, tinapik ni Edward ang kanyang ibabang labi at dahan-daang nagsalita. Kung sumali si Mr. White sa paghabol, marahil ay mahahanap niya si Hansen. Ang kanyang kapangyarihan ay limitado, hindi ba? Magagamit lamang niya ang kanyang lakas ng 10 beses sa buong buhay niya, at 8 beses na niyang nagamit ang kanyang mga kakayahan. 2 paggamit na lang ang natitira. Sa tingin mo ba ay gagastos siya ng isa sa mga iyon upang maghanap ng isang simpleng Marquis? Skeptical na tumingin ang Ice Blue Knight kay Edward. Gusto niya ang parehong bagay na gusto natin. Kung hindi, hindi siya pupunta sa mga sistema ng kaguluhan sa unang lugar. Ngunit kung sasabihin natin kay Mr. White kung ano ang hinahanap natin, ang mga bagay ay magiging mas komplikado pa. Sa tingin mo ba hindi niya alam? Nang subukang mahuli ni Ice Blue Night King si Hansen, dapat ay napagtanto ni Mr. White ang ating layunin kaagad. Wala lang siyang sinabi, matapang na sagot ni Edward. Sa tingin mo ba susubukan niyang hanapin si Hansen ng mag-isa? Nagulat ang Ice Blue Knight. Mag-iisa siyang pupunta kung kaya niya, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi angkop para sa pakikipaglaban. Wala siyang magagawa, at dahil dito, kailangan niyang umasa kay Crime. Kahit na alam niya kung nasaan si Hansen, kakailanganin pa rin niya si Ice Blue Night King o tayo para makipaglaban para sa kanya. Bumantong hininga si Edward at sinabi, maaari tayong maghintay. Mawawala ng pasensya si Ice Blue Night King sa huli, at pupunta siya kay Mr. White. Kapag dumating ang panahong iyon, kailangan lang nating sundan sila. Kuwait, sa loob ng palasyo, si Hansen ay mukhang lalong multo. Ang kanyang laman ay naging medyo transparent, at ang kanyang kalansay ay nagdilim. Beats! Habang nagsasanay si Hansen, narinig niya ang pagyanig at pag-alog ng dingding. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakakita ng isang ghost bone mask na nanginginig sa maliliit, marahas na pagsabog. Mas mahusay ka kaysa sa inaakala ko. Masyado pang maikli ang isang buwan, at nakamit mo na ang kasanayan sa mga kapangyarihan ng Ghost Bone.
At higit pa rito, naaktibo mo na ang proseso ng pag-aproba ng isang Ghost Bone Mask. Tumingin si Fox Queen kay Hansen na may pagkabigla. Kabanata 2250. Tinitigan ni Hansen ang Ghost Bone Mask, at nakita niya itong lumikha ng koneksyon sa kanyang ginagaya na kapangyarihan ng buto ng multo. Ang Ghost Bone Mask na ito ay isa sa mga mahina, ngunit ang pagkamit ng katapatan nito sa loob ng isang buwan ay isang mahusay na pag-unlad. Mayroon pa tayong oras, magsanay pa upang makabuo ng kumpiyansa sa maskara. At, lumingon si Fox Queen upang ituro ang ibang maskara. Kung kaya mong makagawa ng koneksyon sa Ghost Bone Mask na ito, ang pagpatay sa Xenogeneic ay dapat na madali. Tiningnan ni Hansen ang maskarang tinutukoy ni Fox Queen. Ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura at ang Purple Eye Butterfly upang suriin ito. Ito nga ang pinakamalakas na Ghost Bone Mask doon. Ang mga kapangyarihan nito ay lumampas sa mga kapangyarihan ng ibang mga maskara sa isang malaking margin. Ano ang nagpapaiba sa Ghost Bone Mask na ito sa iba? Tanong ni Hansen, na nagkukunwaring hindi niya napansin ang lakas nito. Sabi ni Fox Queen, lahat sila ay mga kalahating Diyos na bungo ng Xenogeneic, ngunit ang ilan sa mga nilalang ay mas malakas kaysa sa iba. Ang Ghost Bone Mask na iyon ay gawa sa bungo ng isang demonyo ng impyerno. Gumugol si Ghost Bone ng maraming oras at pagsisikap doon. At ang ibig kong sabihin ay marami. Ang mga kapangyarihan nito ay halos Diyos na. Ito ang pinakamalakas na Ghost Bone Mask dito. Huwag kang mag-alala, isang Xenogeneic King lang ang kailangan kong patayin. Kahit gaano ito kalakas, ang kapangyarihan ng isang bagay na kalahating Diyos ay tiyak na sapat na upang patayin ito. Magagamit ko lang ang maskara na nakuha ko na. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay patungo sa Ghost Bone Mask na nakagawa na siya ng koneksyon, at ang maskara ay lumipad patungo sa kanya. Hawak niya ito sa kanyang mga kamay. Bago pa man siya magkaroon ng mga kapangyarihan ng buto ng multo, ang simpleng paghawak sa maskara ay nagpadala kay Hansen na bumalik sa isang pader. Ngayon nakayanan niyang hawakan ang maskara ng malaya, nakakuha siya ng tunay na pakiramdam ng napakalakas nitong kapangyarihan. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura at Purple Eye Butterfly para makakuha ng magandang pagtingin sa maskara, pagkatapos ay inilagay niya ito sa kanyang mukha. Sa sandaling dumampi ito sa kanyang mukha, ang kapangyarihan ay sumabog sa katawan ni Hansen. Ang bagong enerhiya ay dumami sa mga kapangyarihan ng buto ng multo ni Hansen, na lubos na pinapataas ang kanilang lakas. Bigla, namutla ang mukha ni Hansen, at ang pag-aalala ay kumapit sa kanyang tiyan. Gusto niyang tanggalin ang maskara, ngunit huli na para gawin iyon. Isang malakas na kalooban ang umalingaw-ngaw mula sa maskara at dumaan sa loob ni Hansen. Pinigilan nito si Hansen na gumalaw kahit isang pulgada. Ang kapangyarihan ng buto ng multo ay parang isang tsunami na dumadaloy sa kanya. Ang katawan ni Hansen ay nagdilim, at isang multo na aura ang pumalibot sa kanya. Ang kalooban ng maskara ay demonyo, at parang ang lahat sa paligid nila ay mapapasailalim sa spell nito. Pinigilan nito ang sariling kalooban ni Hansen, at malamig na sinabi, ang katawan na ito ay hindi ang pinakamahusay, ngunit hindi rin ito masama. Sa palagay ko magagamit ko ito. Ikaw ba si General Ghostbone? Napagtanto ni Hansen kung kaninong Ghost Bone Mask ito. Hindi naman siya natakot. Alam niyang may kakaiba sa bagay, at hindi lang niya matukoy ang eksaktong kalikasan ng issue. Alam man lang niya na ang kanyang mga damdamin ay hindi naliligaw. Ang mga kapangyarihan ng buto ng multo ay patuloy na dumadaloy sa katawan ni Hansen. Ang kalooban ni General Ghostbone ay sumandal kay Hansen na parang bundok. Ang kaluluwa ni General Ghostbone ay nasa loob ng ulo ni Hansen. Oo, ako si Ghostbone King. Salamat sa iyong tulong, ngayon ay magagawa ko ng magpakita sa pamamagitan ng iyong katawan. Kung may gusto kang gawin bago ka mamatay, at hindi ito masyadong may problema, matutulungan kita. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Sutra upang ihinto ang paggaya sa kapangyarihan ng buto ng multo. Ang mga kapangyarihan ng buto ng multo na dumadaloy sa kanyang katawan ay huminto. Mukhang nagulat si General Ghostbone. Hindi mo isinagawa ang Ghostbone technique. Ngunit kahit na ganoon, magagamit mo ang kapangyarihan nito. Iyon ay medyo mapanlin lang. Ang aking katawan ay hindi isang Ghostbone body, kaya bakit mo ito gustong gamitin? Walang emosyong tanong ni Hansen. Isa ka lang na duke, kaya magagawa kong gawing Ghostbone body ang iyong katawan ng may kaunting pagsisikap. At oo, gagamitin ko ang iyong katawan. Ungol ni General Ghostbone, ang kanyang boses ay matigas. Tumigil siya sa pagsubok na pigilan ang kalooban ni Hansen, ngunit ang kapangyarihan ng buto ng multo mula sa Ghost Bone Mask ay naging mas malakas.
Ang itim na kapangyarihan ng buto ng multo ay nanatili sa bawat selula ni Hansen at nagparamdam sa kanyang mga genes na magkakaiba. Ginamit ni Hansen ang Jade Esken at naging estatwa ng Jade siya. Ang mga kapangyarihan ng buto ng multo ay dahan-daang lumubog sa kanya, ngunit hindi nila mababago ang hugis ng kanyang katawan. Nagsanay ka ng isang walang talong katawan. Iyon ay napakabihira. Mukhang mas nagulat pa si General Ghostbone ngayon. Ang kanyang boses ay mukhang sakam, at ang kapangyarihan ng buto ng multo mula sa Ghostbone Mask ay naging mas malakas pa. Ang Jadescan body ni Hansen ay malakas, ngunit hindi nito makayanan ang kapangyarihan ni General Ghostbone. Ang kapangyarihang bumabagsak sa kanya ay Diyos na. Ang kanyang Jadescan body ay nagsimulang magbago sa buto. Nagsisimula na siyang maging hugis ng isang itim na estatwa ng buto. Hindi kayang labanan ni Hansen ang kapangyarihan ni General Ghostbone, ngunit sa parehong oras, hindi kayang talunin ni General Ghostbone ang kanyang kalooban. General Ghostbone, may alam ka ba tungkol sa isang bayan na matatagpuan sa isang disyerto na tinatawag na Ghostbone Town? Biglang tanong ni Hansen. Naroon ka na, sabi ni General Ghostbone. Ang lugar ay tinatawag na Ghostbone Town, kaya bakit may estatwa mo na nagbabantay sa isang gate? At kanino ang estatwa sa loob ng palasyo? Iyon ba ang pinuno ng Sacred? Tanong ni Hansen. Malapit ka nang mamatay, at ito ang ginagastos mo ng iyong enerhiya. Nagtatakang tanong ni General Ghostbone. Bueno, kung mamamatay ako, ayaw kong umalis sa mortal na planong ito na may mga hindi nasagot na tanong, sabi ni Hansen. Sasabihin ko sa iyo, iyon ay kung saan nagpapahinga ang pinuno, paliwanag ni General Ghostbone habang patuloy niyang binabago ang katawan ni Hansen. Isang mausoleum ba iyon? Kaninong estatwa ang nasa palasyo? Paano ito napunta roon? Tanong ni Hansen. Tila nanunuya si General Ghostbone. Marahil ay nararapat iyon sa kanya. Tila may paghamak si General Ghostbone sa Human King, ngunit wala siyang sinabi tungkol sa kung sino talaga siya. Sino nga ba siya? At bakit ang kanyang estatwa ay naroon sa palasyo? Patuloy na nagtatanong si Hansen. Isang patay na tao ka. Hindi mo kailangang malaman ng ganoon karami. Ayaw nang magsalita ni General Ghostbone. Ang gusto lang niyang gawin ay baguhin ang katawan ni Hansen. Ang katawan ni Hansen ay nagbago mula sa itim hanggang puti. Naging isang nilalang siya ng puting buto na mukhang kakaiba. Ang itim na kapangyarihan ng buto ay napakasama, ngunit ngayon, ito ay naging puting buto. At hindi na ito mukhang masama. Mayroong ilang maaraw na hangin sa loob niya. Nakakita ako ng isang espesyal na batong plato sa loob ng palasyo, alam mo ba kung ano iyon? Tanong ni Hansen. Maraming tanong si Hansen, at tila si General Ghostbone lamang ang makakapagbigay sa kanya ng sagot na hinahanap niya. Tumigil si General Ghostbone. Kahit ang mga kapangyarihan ng buto ng multo na nagbabago kay Hansen ay huminto. Ang tanong ay halata na ikinagulat ni General Ghostbone. Nahanap mo ang relic. Bakit mo ito hawak? Mabilis na tanong ni General Ghostbone. Hawak ko ito ngayon. Ano ang relic? Ano ang ginagawa nito? Tanong ni Hansen. Haha, tinutulungan ako ng Diyos ngayon, sigurado. Gamit ang relic na ito, maa-access ko ang bagay na matatagpuan sa loob ng banal na monumento na iyon. Ang aking panahon ng buto ng multo ay paparating na. Tumawa si General Ghostbone na parang baliw sa loob ng utak ni Hansen.